Genesis Kapitulo 22. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham, at sa kanya'y sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal at pamarhon ka sa lupain ng Moriah, at ihain mo siya roong handog na susunugan sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. At si Abraham ay bumainggong maaga, at inihanda ang kanyang asno, at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila, at si Isaac na kanyang anak, at nagsibak ng kahoy para sa haing susunugan, at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ay itinangin ni Abraham ang kanyang mga mata at natanong niya ang dakong yaon sa malayo. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, maghintay kayo rito sa angko ng asno, at ako at ang bata ay paroroon doon, at kami ay sasamba, at pagbabalikan namin kayo. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugan, at ipinasan kay Isaac na kanyang anak, at dinala sa kanyang kamay ang apoy at ang sandang, at sila'y kapwa yumaong magkasama. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama, na sinabi, Ama ko, at kanyang sinabi, narito ako, anak ko, at sinabi, narito, ang apoy at ang kahoy, ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugan? At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugan, anak ko, ano pat sila'y kapwa yumaong magkasama. At sila'y dumating sa dakong sa kanya'y sinabi ng Diyos, at nagtayo si Abraham doon ng isang dambana, at inayos ang kahoy, at tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang sandang upang patayin ang kanyang anak. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit, at sinabi, Abraham, Abraham, at kanyang sinabi, narito ako. At sa kanya'y sinabi, kung huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata, o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon, na ikaw ay natatakot sa Diyos, sa parang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. At itinangin ni Abraham ang kanyang mga mata, at nagmalas, at narito, ang isang tupang lalaki, sa dakong likuran niya na huli sa dawag sa kanyang mga sungay, at pamaroon si Abraham, at kinuha ang tupa, at siyang inihandog na susunugan na inihalili sa kanyang anak. At pinanganlan ni Abraham ang dakong yaon, ng Jehovah Jireh, gaya ng kasabihan hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon ay mahahanda. At tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham na ikalawa mula sa langit. At sinabi, sa aking sarili ay sumumpa ako, anang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito, at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Na sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit, at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat, at kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Sa gayo'y nagbalik si Abraham sa kanyang mga alila, at nagsitindig at sama-samang nagsiparon sa Beersheba, at tumahan si Abraham sa Beersheba. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na ibinalita kay Abraham na sinasabi, narito, si Milka rin naman ay nagkaroon ng mga anak kay Nahor na iyong kapatid. Si Huz ang kanyang panganay, at si Boz na kanyang kapatid, at si Kemuel na ama ni Aram. Si Chesed din naman, at si Hazo, at si Pildas, at si Jidlaph, at si Bethuel. At naging anak ni Bethuel si Rebeka, ang walong ito ay naging anak ni Milka kay Nahor na kapatid ni Abraham. At ipinanganak din naman ng kanyang babae na tinatawag na Reuma, si Tiba, at si Gaham, at si Taas at si Maacha. Genesis Kapitulo 23. At ang buhay ni Sara ay tumagal ng 127 taon, ito ang naging mga taon ng buhay ni Sara. At namatay si Sara sa Kiriath Arba, na siyang Hebron, sa lupain ng Canaan, at naparoon si Abraham na ipinagluksa si Sara at iniyakan. At tumindig si Abraham sa harap ng kanyang patay, at nagsalita sa mga anak ni Heth, na sinasabi, Ako'y taga-ibang bayan at nakikipamayan sa inyo, bigyan ninyo ako ng isang pag-aaring libingan sa gitna ninyo, upang aking ilibing ang aking patay, na maulangid sa aking paningin. At ang mga anak ni Heth ay sumagot kay Abraham, na nagsasabi sa kanya, Dinggin mo kami, Panginoon ko, ikaw ay prinsipe ng Diyos sa gitna namin, sa pinakahirang sa aming mga libingan ay ilibing mo ang iyong patay, wala sa amin na magkakait sa iyo ng kanyang libingan, upang paglibingan ng iyong patay. At tumindig si Abraham, at yumukod sa bayan ng lupain, sa mga anak nga ni Heth. At nakiusap sa kanila, na sinasabi, kung kalooban ninyo na aking ilibing ang aking patay na maulangid sa aking paningin, ay dinggin ninyo ako, at pamadyatanan ninyo ako kay Ephron, na anak ni Zohar. Upang ibigay niya sa akin ang yungib ng Makpela, na kanyang inaari, na nasa hangganan ng kanyang parang, sa tapat na halaga ay ibigay niya sa akin, upang maging pag-aaring libingan sa gitna ninyo. Si Ephron nga ay nakaupo sa gitna ng mga anak ni Heth, at sumagot si Ephron na Heteo kay Abraham, sa harap ng mga anak ni Heth, na naririnig ng lahat na pumapasok sa pintuan ng bayan, na sinasabi, Hindi, Panginoon ko, dinggin mo ako, ang parang ay ibinibigay ko sa iyo, at ang yungib na naroroon ay ibinibigay ko sa iyo, sa harap ng mga anak ng aking bayan, ay ibinigay ko sa iyo, ilibing mo ang iyong patay. At si Abraham ay yumukod sa harapan ng bayan ng lupain. At nagsalita kay Ephron sa harap ng bayan ng lupain, na sinasabi, Maanong ako lamang ay iyong pakinggan, ibibigay ko sa iyo ang halaga ng parang, tanggapin mo sa akin, at ililibing ko roon ang aking patay.
At sumagot si Efron kay Abraham, na sinasabi sa kanya, Panginoon ko, dinggin mo ako, isang putol ng lupa na ang halagay 400 siklong pilak, gaano sa akin at sa iyo. Ilibing mo nga ang iyong patay. At dinhinag ni Abraham si Efron, at tinimbang ni Abraham kay Efron ang salaping sinabi, sa harap ng mga anak ni Heth, 400 siklong pilak, na karaniwang salapi ng mga mangangalakal. Kaya't ang parang ni Efron na nasa Makpela, na nasa tapat ng Mamre, ang parang at ang yungib na nandoon, at ang lahat ng mga punong kahoy na nasa parang na yaon, na ang nasa buong hangganan ni yaon sa palibot, ay pinagtibay. Kay Abraham na pag-aari sa harap ng mga anak ni Heth, sa harapan ng lahat ng nagsisipasok sa pintuang daan ng kanyang bayan. At pagkatapos nito ay inilibing ni Abraham si Sara na kanyang asawa sa yungib ng parang sa Makpela sa tapat ng Mamre, na siyang Hebron, sa lupain ng Canaan. At ang parang at ang yungib na naroroon, ay pinagtibay kay Abraham ng mga anak ni Heth, na pag-aaring libingan niya. Genesis Kapitulo 24. At si Abraham ay matanda na, at lipis na sa panahon, at pinagpala ng Panginoon si Abraham sa lahat ng mga bagay. At sinabi ni Abraham sa kanyang alilang kay Tiwala, sa pinakamatanda sa kanyang bahay na namamahala ng lahat niyang tinatangkilik, ipinamamanhik ko sa iyo na ilagay mo ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita. At ikaw ay aking pasusumpin, alang-alang sa Panginoon sa Diyos ng langit at Diyos ng lupa, na hindi mo papag-aasawahin ang aking anak sa mga anak ng mga Kananiyo na siyang aking pinakikitahanan. Kundi ikaw ay paroroon sa aking lupain, at sa aking kamag-anakan, at papag-aasawahin mo roon ang aking anak na si Isaac. At sinabi sa kanya ng lingkod, sakaling hindi iibigin ng babae na sumama sa akin sa lupaing ito, dapat ko bang ibalik ang anak mo sa lupaing pinanggalingan mo? At sinabi sa kanya ni Abraham, ingatan mong huwag ibalik doon ang aking anak. Ang Panginoon, ang Diyos ng langit, na kumuha sa akin sa bahay ng aking ama, at sa lupaing aking tinubuan, at sa akin ay nagsalita, at sa akin ay sumumpa, na nagsasabi, sa iyong binhi, ibibigay ko ang lupaing ito, ay magsusugo siya ng kanyang anghel sa unahan mo, at papag-aasawahin mo roon ang aking anak. At kung ang babae ay ayaw sumama sa iyo, ay maliligtas ka rito sa aking sumpa, huwag mo lamang pabulay ka ng aking anak doon. At inilagay ng alilang kay Tiwala ang kanyang kamay sa ilalim ng hita ni Abraham na kanyang Panginoon, at sumumpa sa kanya tungkol sa bagay na ito. At kumuha ang alilang kay Tiwala ng 10 kamelyo sa mga kamelyo ng kanyang Panginoon, at yumaon, nadala ang pinakamabuti sa lahat ng pag-aari ng kanyang Panginoon, at tumindig at napa sa Mesopotamia, sa bayan ni Nahor. At kanyang pinaluhod ang mga kamelyo sa labas ng bayan, sa tabi ng balon ng tubig, ng dakong palubog na ang araw, na kapanahunan ng paglabas ng mga babae upang umigib ng tubig. At sinabi, O Panginoon, Diyos ng aking Panginoong si Abraham, ipinamamanhik ko sa iyong pagkalooban mo ako ng mabuting kapalaran ngayon, at ikaw ay magmagandang loob sa aking Panginoong kay Abraham. Narito, ako'y nakatayo sa tabi ng bukal ng tubig, at ang mga anak na babae ng mga tao sa bayan, ay nagsilabas upang umigib ng tubig. At mangyari nga na ang dalagang aking pagsabihan, ibaba mo, isinasamo ko sa iyo, ang iyong banga upang ako'y uminom, at siya'y magsabi, uminom ka, at paiinumin ko pati ng iyong mga kamelyo, maging siyang iyong itinalaga sa iyong lingkod na kay Isaac, at sa ganito ay malalaman kung nagmagandang loob ka sa aking Panginoon. At nangyari, na bago natapos ang pananalita niya, ay narito si Rebecca na ipinanganak kay Bethuel, na anak ni Milka, na asawa ni Nahor na kapatid ni Abraham na lumalabas na pasan ang kanyang banga sa kanyang balikat. At ang babae ay may magandang anyo, dalaga, na hindi pa nasisipangan ng lalaki, at lamusong sa bukal, at pinuno ang kanyang banga, at umahan. At tumakbong sinalubong siya ng alilang kay Tiwala na sinabi, makikiinom ako ng kaunting tubig sa iyong banga. At sinabi niya, uminom ka, Panginoon ko, at nagmadaling ibinaba ang banga sa kanyang kamay, at pinainom siya. At pagkatapos na kanyang mapainom, ay sinabi, ay higib ko naman ang iyong mga kamelyo, hanggang sa makainom na lahat. At ibinuhos na dali-dali ang kanyang banga sa inuman, at tumakbong muli sa balon upang umigib at iniigib ang lahat niyang kamelyo. At siya'y tinitigan ng lalaki, na hindi umiimik, upang maalaman kung pinagpala ng Panginoon ang kanyang paglalakbay o hindi. At nangyari, nang makainom ang mga kamelyo, na kumuha ang lalaki ng isang singsing na ginto, na may kalahating siklo sa timbang, at 2 pulserya upang ilagay sa kanyang mga kamay, na may timbang na 10 siklong ginto. At sinabi, kaninong anak ka? Sabihin mo sa akin, ipinamamanhik ko sa iyo, may lugar ba sa bahay ng iyong ama na aming matutuluyan? At sinabi niya sa kanya, anak ako ni Bethuel, na anak ni Milka, na ipinanganak niya kay Nahor. Sinabi rin niya sa kanya, mayroon din naman kaming saganang dayami at pagkain sa hayo, at dakong matutuluyan. At lumuhad ang lalaki at samaambol sa Panginoon. At siya'y nagsabi, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng aking Panginoong si Abraham, na hindi inilayo ang kanyang habag at ang kanyang pagtatapat, sa aking Panginoon, tungkol sa akin, ay pinatugutan ako ng Panginoon sa daan hanggang sa bahay ng mga kapatid ng aking Panginoon. At tumakbo ang dalaga at isinaysay sa sangbahayan ng kanyang ina ang ayon sa mga salitang ito. At mayroon si Rebecca na isang kapatid na nagngangalang Laban, at tinakbo ni Laban ang lalaki sa labas, sa bukal. At nangyari, pagkakita ng singsing, at ng mga pulsere sa mga kamay ng kanyang kapatid, at pagkarinig ng mga salita ni Rebecca na kanyang kapatid, na sinasabi, gayon sinalita sa akin ng lalaki, na naparoon siya sa lalaki, at narito, ito'y nakatayo sa siping ng mga kamelyo, sa bukal.
At sinabi niya, pumasok ka, pinagpala ng Panginoon, bakit ka nakatayo sa labas? Sapagkat inihanda ko ang bahay, at ang dako ng mga kamelyo. At pumasok ang lalaki sa bahay, at kinaligan ang mga kamelyo, at binigyan ni Laban ng dayami at pagkain ang mga kamelyo, at ng tubig upang ipaghugas ng kanyang mga paa, at ng mga paa ng mga taong kasama niya. At siya'y hinainan nila ng pagkain, datapwat kanyang sinabi, hindi ako kakain hanggang hindi ko nasasabi ang aking sadya, at sinabi ni Laban, magsalita ka. At kanyang sinabi, alilang wala ako ni Abraham. At pinagpalang mainam ng Panginoon ang aking Panginoon, at siya'y naging dakila, at siya'y binigyan ng kawan at bakahan, at ng pilak at ng ginto, at ng mga aliping lalaki, at babae, at ng mga kamelyo, at ng mga asno. At si Sara na asawa ng aking Panginoon, ay nagkaanak ng lalaki sa aking Panginoon, nang siya'y matanda na, at siyang pinagbigyan ni Abraham ng kanyang lahat na inaari. At pinapanumpa ako ng aking Panginoon, na sinasabi, huwag mong papag-aasawahin ang aking anak sa mga anak na babae ng mga Kananiyo na siyang lupaing aking tinatahanan. Kundi paroroon ka sa bahay ng aking ama at sa aking kamag-anakan, at papag-aasawahin mo roon ang aking anak. At sinabi ko sa aking Panginoon, sakaling hindi iibigin ng babaeng sumama sa akin. At kanyang sinabi sa akin, ang Panginoon na sa harap niya'y lumalakad ako, ay susuguin niyang kasama mo ang kanyang anghel, at kanyang pagpapalain ang iyong lakad, at papag-aasawahin mo ang aking anak sa aking kamag-anakan, at sa angkan ng aking ama. Kung magkagayo'y makakakawala ka sa aking sumpa, pagka ikaw ay dumating sa aking kamag-anakan, at kung hindi nila ibigay sa iyo, ay makakakawala ka sa aking sumpa. At dumating ako ng araw na ito, sa bukal, at aking sinabi, O Panginoon, na Diyos ng aking Panginoong si Abraham, kung ngayo'y pinagpapalo mo ang aking lakad na nilalakad ko. Narito, nakatayo ako sa tabi ng bukal ng tubig, at mangyari, na ang dalagang lumabas na umigib na aking pagsasabihan, makikiinom ako sa iyo ng kaunting tubig sa iyong banga. At siya'y magsasabi sa akin, uminom ka, at aiidyan ko pati ng iyong mga kamelyo, ay siyang maging babaeng itinalaga ng Panginoon sa anak ng aking Panginoon. At bago ko nasalita sa sarili, narito si Rebecca, na lumalabas na pasan ang kanyang banga sa kanyang balikat, at lumusong sa bukal at umigib, at aking sinabi sa kanya, makikiinom ako sa iyo. At dali-dali niyang ibinaba ang kanyang banga sa kanyang balikat, at nagsabi, uminom ka, at paiinumin ko pati ng iyong mga kamelyo, sa gayo'y uminom ako, at pinainom niya pati ng mga kamelyo. At siya'y aking tinanong, at aking sinabi, kaninong anak ka? At kanyang sinabi, anak ako ni Bethuel, na anak ni Knocker, na ipinanganak sa kanya ni Milka, at inilagay ko ang hikaw sa kanyang ilong, at ang mga pulseres sa kanyang mga kamay. At aking iniyukod ang aking ulo, at sumamba ako sa Panginoon at pumuri sa Panginoon, na Diyos ng aking Panginoong si Abraham, na pumatnubay sa akin sa daang matuwid upang kunin ang anak ng kapatid ng aking Panginoon, para sa kanyang anak. At ngayon, kung inyong mamagandahing loob at mamatapatin sa aking Panginoon ay sabihin ninyo sa akin, at kung hindi, ay sabihin din ninyo sa akin, upang pumihit ako sa kanan o sa kaliwa. Nang magkagayo'y sumagot si Laban at si Bethuel, at sinabi, sa Panginoon nagmumula ito, kami ay hindi makapagsasabi sa iyo ng masama o ng mabuti. Narito, si Rebecca ay nasa harap mo, dalhin mo, at yumaon ka, at siya'y maging asawa ng anak ng iyong Panginoon, na gaya ng sinalita ng Panginoon. At nangyari, na pagkarinig ng alilang wala ni Abraham ng kanyang mga salita, ay nagpatira pa sa lupa sa harap ng Panginoon. At naglabas ang alilang wala ng mga hiyas na pilak at mga hiyas na ginto, at mga damit, at mga ibinigay kay Rebecca, nagbigay rin siya ng mga mahalagang bagay sa kanyang kapatid na lalaki at sa kanyang ina. At nangagsikain at nangagsiinam siya at ang mga taong kasama niya, at doon nagparaan ng magdamag, at sila'y nagsibanggan ng umaga at kanyang sinabi, syugan ninyo ako sa aking Panginoon. At sinabi ng kanyang kapatid na lalaki, at ng kanyang ina, matira ang dalaga sa aming ilang araw, sampang araw man lamang, pagkatapos ay paroroon siya. At sinabi niya sa kanila, huwag ninyo akong pigilin, yamang pinagpala ng Panginoon ang aking lakad, papagpaalaman na ninyo ako, upang ako'y umuwi sa aking Panginoon. At kanilang sinabi, tatawagan namin ang dalaga at uusisin namin sa kanyang bibig. At kanilang ang tinawag si Rebecca, at kanilang sinabi sa kanya, sasama ka ba sa lalaking ito? At sinabi niya, sasama ako. At kanilang pinapagpaulam si Rebecca na kanilang kapatid, at ang kanyang yaya, at ang alilang wala ni Abraham, at ang kanyang mga tao. At kanilang binasbasan si Rebecca, at sinabi nila sa kanya, kapatid namin, maging ina ka nawa ng yuta-yuta, at kamti ng iyong binhi ang pintuang bayan niya ang mga napupuot sa kanila. At tumindig si Rebecca, at ang kanyang mga abay, at nangagsisakay sa mga kamelyo, at nangagsisunod sa lalaki, at dinala ng alilang wala si Rebecca at yumaon. At si Isaac ay nanggaling sa daang Bir Lahai-Roi, sapagkat siya'y natira sa lupaing timugan. At lumabas si Isaac sa parang upang magmuni-muni ng dakong hapon, at kanyang itinangin ang kanyang mga mata, at kanyang nakita, at, narito, may dumarating na mga kamelyo. Itinangin naman ni Rebecca ang kanyang mga mata at nang makita niya si Isaac, ay bumaba sa kamelyo. At sinabi ni Rebecca sa alilang wala, sino yaong taong naglalakad sa parang na sumasalubong sa atin? At sinabi ng alilang wala, yaon ang aking Panginoon, at kinuha niya ang kanyang lambong, at siya'y nagtakip. At isinaysay ng alilang wala kay Isaac ang lahat ng kanyang ginawa.
At dinala siya ni Isaac sa tolda ni Sarah na kanyang ina, at ipinagsama si Rebecca, at naging kanyang asawa, at kanya namang sininta, at naaliw si Isaac, pagkamatay ng kanyang ina.